Oh, Simon iho. Dahan-dahan lang. Baka mabuwal ka dyan sa mga kahon mo. Salamat po, Aling Nena. Grabe, ang init pala talaga dito sa lugar nyo. Pero okay lang, masaya ako at nakalipat na rin. Masanay ka rin. Ang mahalaga ay may matitirang kang malapit sa bago mong trabaho. Halika't pumasok ka muna. Ipagtitimpla kita ng malamig na tubig. Salamat po. Tatapusin ko lang tong huling 2 kahon. Ang pangalan ko ay Simon. 25 anyos. Kakakuha ko lang ng bagong trabaho bilang isang engineer sa isang planta dito sa probinsya. Malayo sa Maynila, malayo sa ingay, sa polusyon, at malayo sa mga alaala ng nakaraan. Break na kami ng girlfriend ko. Masakit. Pero kailangan ko mag-move on. Kailangan ko ng bagong simula. At itong bahay na to, ito ang simula ko. Mura lang ang renta. Sobrang mura. Sa totoo lang, para sa isang bahay na may sarili kang bakuran, sulit na. Medyo luma. Oo, amoy kulob. Yung sahig, lumalagit-ngit pag inaapakan mo. Pero para sa akin, perpekto na to. Tahimik. O iho, ito na. Salamat po, Aling Nena. Grabe, wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko tong bahay nyo. Alam ko iho, mabait ka. May isa lang akong bilin. Ano po yon? Ang bahay na to, simple lang ang patakaran. Pagdating ng alas 10 ng gabi, kailangan sarado na ang lahat. Mga bintana, mga pinto, ilak mo ng maigi. Sige po. Marami po bang magnanakaw dito? Hindi magnanakaw. Ang problema iho, mga hayop, mga asong ligaw, minsan malalaking daga. Alam mo na, probinsya, mas mabuti ng sigurado. Medyo nagtaka ako. Daga, alas 10, eksakto. Pero sino ba naman ako para magreklamo? Baka ganun lang talaga dito. Tumango na lang ako. Opo, masusunod po, Aling Nena. Alas 10, lock lahat. O sige, iiwan na kita. Diyan lang ako sa kabilang kanto. Kung may kailangan ka, magpahinga ka na muna. Ang tahimik, sobrang tahimik. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang mga puno sa likod bahay. Malago, medyo madilim. Kahit tanghaling tapat pa lang. Unang araw, nag-ampak ako. Inayos ko yung kwarto. Nagluto ng instant noodles. Pagod na pagod ako. Pagsapit ng gabi, tinignan ko ang relo ko. 9:45 PM. Naalala ko yung bili ni Aling Nena. Weird, pero sige na nga. Nilak ko ang pinto sa harap. Nilak ko ang pinto sa likod. Sinara ko lahat ng bintana. Yung mga bintana, luma. Yung may mga salamin na jealousy. Yung iba, basag pa. Yung salamin, pinagtiyagaan kong isara lahat. Pagod ako. Humiga ako sa kama. Natulog ako agad. Walang nangyari. Maayos ang unang gabi ko. Ikalawang araw, pumasok ako sa trabaho. Okay naman. Mababait ang mga katrabaho ko. Pag-uwi ko, dumaan ako sa isang maliit na karinderya para bumili ng ulam. Nakilala ko si Aling Celia, ang may-ari. Ikaw yung bagong lipat doon sa bahay ni Nena? Opo, ako nga po. Simon po. Ikaw pala. Mag-ingat ka doon iho. Bakit po? Yung mga daga po ba na sinasabi ni Aling Nena? Hindi lang daga. Basta, sundin mo lang ang bilin niya. Wag na wag kang lalabas. Paghating gabi na. Ano ba to? Pinagtutulungan ba ako ng mga tao dito? Ngumiti na lang ako at kinuha ang adobo.
Pag-uwi ko, parehong routine. Kain, ligo, nood TV. 9:45 PM. Tinignan ko yung mga bintana. Ay nako, nakakabad trip. Ang init pa naman. Gusto ko sanang bukas ang bintana. Pero sinunod ko pa rin. Sinara ko lahat. Nilak ko lahat. Humiga ako. Mga alas 12 ng hating gabi. Nagising ako. Nagising ang diwa ko. Ano yun? Yung bubong. Yero. Rinig na rinig mo pag may dumadaan. Pusa? Pusa lang yan, Simon. Matulog ka na. Okay. Hindi na yung pusa. Malaki. Baka malaking daga. Yung sinasabi ni Aling Nena. O baka asong ligaw na nakakyat. Ang weird. Paano akit ang aso sa bubong? Hindi ako komportable. Pinilit kong matulog ulit. Pero yung tunog, nandoon lang. Naglalakad. Pabalik-balik. Tapos tumigil. Napatalon ako sa kama. Grabe. Pare siyang nagdidrip sa bubong ko. Bumangon ako. Sumilip ako sa bintana. Pero sarado nga pala. Alangan naman buksan ko. Tumahimik ulit. Kinabukasan, paggising ko, chinek ko yung labas. Tinignan ko yung bubong. Wala. Walang bakas. Walang sira. Walang patay na daga. Walang pusa. Praning lang ata ako. Kulang lang sa tulog. Ikatlong gabi. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Sinunod ko pa rin ang bilin. 9:45 PM. Sarado lahat. Humiga ako. Pero di ako makatulog. Hinihintay ko. 11:58 PM. 11:59 PM. Eksaktong alas 12 ng hating gabi. Napamura ako sa gulat. Ang lakas. Parang may nahulog na isang sakong bigas sa ibabaw ng yero. Sino yan? Hoy! Tapos narinig ko. Nanindig ang balahibo ko. Hindi to kaluskos. Hindi to lakad. Tunog to ng isang taong kumakain. Hindi. Mas malala. Parang hayop na kumakain. Yung tunog ng pagpiglas ng karne. Yung tunog ng pagsipsip. Para siyang may binabasag na buto. Nanginginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palabas. Pero naalala ko si Aling Celia. Huwag kang lalabas. Diyos ko. Ano to? Ano to? Kinuha ko yung cellphone ko. Sinubukan kong i-record. Pero yung naririnig ko lang sa record, static. Mahinang static. Pero sa tenga ko, sobrang linaw. Bumangon ako. Dahan-dahan. Ayokong gumawa ng ingay sa sahig na lumalagit-ngit. Pumunta ako sa sala at naamoy ko. Amoy. Isang napakalansang amoy. Parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Yung amoy ng kalawang nang gagaling sa kisame. Tumingala ako. Yung kisame ko, plywood lang. May nakita ko mantsa. Maliit na mantsa. Basa. Tumutulo. Tumutulo mula sa bubong. Dumadaan sa plywood. Hindi tubig ulan. Hindi tag-ulan. Isang patak. Tumatama sa sahig. Kinuha ko yung flashlight ng cellphone ko. Tinutok ko sa tumutulong likido. Maitim. Malapot. Pula. Dugo. Napaurong ako. Natapakan ko yung isang parte ng sahig na malakas. Lumangit-ngit. Sa itaas. Sa bubong. Tumigil. Tumigil yung pagkain. Naririnig niya ako. Nakatayo lang ako. Hindi humihinga. Nakatingin sa kisame. Mga 10 segundo na parang 10 taon. Tapos, nagpanik ako.
Tumakbo ko. Pabalik sa kwarto. Nilako yung pinto ng kwarto ko. Hinarangan ko ng upuan at cabinet yung pinto. Parang gusto niyang sirain yung yero. Parang gusto niyang pumasok. Sumigaw ako ng sumigaw. Tulong! Tulong! Magnanakaw! Walang sumagot. Walang kapitbahay. Yung pagkalmot, tumagal ng 5 minuto. 5 minuto ng purong takot. Tapos, kasing bilis ng pagsimula nito, tumigil. Nawala. Hindi ako nakatulog. Buong gabi, nakaupo ako sa sulok ng kwarto ko. Yakap ang tuhod ko. Hawak ang cellphone. Hinihintay ko ang pagsikat ng araw. Kinaumagahan. Hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-absent ako. Pagkasikat ng araw, lumabas ako. Tinignan ko yung bubong. May mga kalmot. Malalalim na kalmot sa yero. Parang kukunang. Hindi ko alam. Sobrang laki. At yung amoy, nandun pa rin. Amoy lansa. Tinignan ko yung bakuran. Sa likod bahay, nakita ko yung mga balahibo. Balahibo ng manok. Pero hindi lang manok. Balahibo ng pusa. At mga buto. Dumiretso ko sa karinderya ni Aling Celia. Nanginginig pa rin ako. Diyos ko, iho. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Aling Celia. Yung bahay ni Aling Nena. Narinig mo na? Ano po yun? Aling Celia, sabihin niyo sa akin. May kumakain sa bubong ko. Tumutulo yung dugo sa kisame ko kagabi. Matagal na yung problema dyan, iho. Kaya walang tumatagal na umuupa dyan. Ikaw na ata ang pang-7 ngayong taon. Ano po ba yun? Aswang. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Aswang? Sa 2025? Seryoso? Aling Celia, wag naman po kayo magbiro. Hindi ako nagbibiro. Yung bahay na yan, yun ang paboritong kainan niyan. Yung mga alagang hayop dito sa barangay. Nauubos. Mga manok, pusa, pati aso. Teka, kung alam nyo bakit hinayaan nyo? Bakit nyo hinayaang magparenta si Aling Nena? Iho. Ano po? Sino ba sa tingin mo ang nagpaparenta sa'yo? Tumigil ang mundo ko. Si Aling Nena. Hindi siya taga rito. Bigla na lang siyang dumating. 10 taon na ang nakaraan. Binili niya yung lupang yon. Mag-isa lang siya. Pero tuwing gabi, nag-iiba siya. Huwag kang magkakamali, Simon. Yung bilin niya, naisara ang pinto. Para di makapasok yung aswang? Hindi. Para hindi ka makalabas. Para hindi mo siya makita. Para hindi mo siya maisturbo habang kumakain siya ng hapunan niya. Napatuyo ako. Nasusuka ako. Kailangan kong umalis. Kailangan kong umalis doon. Umalis ka na, iho. Bilisan mo. Kunin mo ang gamit mo habang araw pa. At huwag ka nang lilingon. Tumakbo ko pabalik sa bahay. Hindi ko na inintindi ang pagod. Ang nasisip ko lang, kunin ang gamit ko at umalis. Pagdating ko sa bahay, bukas ang pinto. Nakatayo sa sala si Aling Nena. Parang hinihintay ako. Oh, Simon, iho, ang aga mo atang umuwi. Hindi ka pumasok. Opo. Masama po ang pakiramdam ko. Ubo at sipon. Ganoon ba? Ipaghahanda kita ng mainit na salabat. Wag po. Wag na po. Salamat po. Magpapahinga lang ako. Sigurado ka? Opo. Okay lang po ako. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, iho?
Nanlamig ang buong katawan ko. Alam niya. Opo. Mahimbing po. Bakit po? Wala naman. Baka lang may narinig kang pusa. Alam mo na, maingay pag naglalandian. O sige na, magpahinga ka. Huwag mong kalimutan, mamayang gabi, 10:00, isara mo na lahat. Lalo na, mamayang gabi. Po? Bakit po? Masarap ang hangin. Mukhang magiging maganda ang gabi para sa hapunan. Hindi na ako pumasok sa kwarto. Dumiretso ako sa banyo. Nagsusuka ako. Nanginginig ako habang nag-iimpake. Sinuksok ko lahat ng damit ko sa isang maleta. Yung mga kahon, bahala na. Yung TV, yung rep, iwan na. Ang mahalaga, buhay ako. Plano ko, maghintay ako hanggang 5:00 pagbaba ng araw. Pero maliwanag pa. Tatakbo ako papunta sa terminal ng bus. Pero bumuhos ang ulan. Sobrang lakas. Nagdilim ang langit. Kahit 4:00 pa lang ng hapon. Hindi pwede to. Dumilim ng mabilis. 6 p.m, 7 p.m, 8 p.m. Ang lakas pa rin ng ulan. Walang tricycle na dumadaan. Nag-brown out. Nasa sala ko. Nakaupo sa dilim. Tanging ilaw ko lang ang cellphone ko. 9 p.m, 9:30 p.m, 9:45 p.m. Hindi ko sinara ang bintana. Hindi ko nilock ang pinto. Para saan pa? Kung yun nga, ang 10 p.m, tahimik. Walang nangyari. 11 p.m, tahimik pa rin. Baka dahil sa ulan. 11:30 p.m, nakatulala lang ako sa pinto. Naghihintay. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Tumigil ang ulan. As in, biglang hinto. Ang tanging narinig ko na lang ay yung pagpatak ng tubig mula sa yero at yung tibok ng puso ko. Sobrang lakas. Ayan na. Bumabagsak siya sa bubong. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ako natakot. Hindi ako tumakbo. Nagsimula na siyang kumain. Pero ngayon, mas malakas. Parang mas malaki ang kinakain niya. Napatayo ako. Hindi ko alam anong pumasok sa isip ko. Galit, takot. Binuksan ko yung bintanang jealousy. Dahan-dahan. Narinig niya ako. Sumilip ako sa siwang. Madilim. Pero may buwan. Sa ibabaw ng bubong. Nakita ko siya. Hindi siya mukhang tao. Hindi rin siya mukhang hayop. Nakatayo siya. Gamit ang 2 paa. Pero hukot. Ang haba ng buhok niya. Nakatakip sa mukha niya. Ang braso niya. Sobrang haba. Abot hanggang sa yero. Ang mga kuko niya. Parang mga kutsilyo. At sa harap niya. Diyos ko. Hindi yun pusa. Hindi yun aso. Isang kambing. Ninakaw niya yung kambing ng kapitbahay. Kinakain niya ng hilaw. Napatakip ako sa bibig ko. Nasusuka ko. Aatras na sana ako ng dahan-dahan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mukha niya si Aling Nena. Pero hindi si Aling Nena. Ang mga mata niya pulang-pula. Walang puti. Puro pula. Ang bibig niya punit mula sa isang tenga hanggang sa kabila. Puno ng dugong tumutulo. Ang mga ngipin niya patusok-tusok. At yung dila niya sobrang haba. Dinilaan niya yung dugo sa labi niya. Tapos ngumiti siya at nagsalita. Akala ko ba tulog ka na, iho? Tumakbo ko.
Wala na akong pakialam. Tinulak ko yung pinto. Tumakbo ko palabas sa ulan. Narinig ko yung pagbasag ng yero sa likod ko. Hinahabol niya ako. Tumakbo ako. Nadapa ako sa putik. Bumangon ako. Tumakbo ulit. Narinig ko siya. Mabilis siya. Narinig ko yung pag-apak niya sa putik sa likod ko. Saan? Saan ka pupunta? Hindi ka pa nagbabayad ng renta. Sumigaw siya habang tumatawa. Nakarating ako sa kalsada. May dumaang truck ng gulay. Tumalon ako sa harap noon. Hoy! Magpapakamatay ka ba? Tulong! Sakay! Sakay niyo ako! Paalisin niyo ako dito! Hindi ko na alam ang nangyari. Pinilit kong sumampa. Nakita ng driver yung takot sa mata ko. Pinapasok niya ako. Mabilis ang truck na umalis. Tumingin ako sa likod. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Si Aling Nena, nakangiti at kumakaway. Hindi ko na binalikan ang mga gamit ko. Hindi ko na binalikan ang trabaho ko. Umalis ako sa probinsyang yon. Walang dala kundi ang damit sa katawan ko at yung cellphone ko. Akala ko ordinaryong bahay lang ang nirerentahan ko. Akala ko yung mga tunog, pusa lang o daga. Hindi pala. Ang nirerentahan ko palang bahay ay ang kusina niya, ang hapagkainan niya. At ako, siguro, hinihintay niya lang akong tumaba. O baka, hinihintay niya lang na makampante ako. Hindi ko na malalaman. Ang alam ko lang, minsan, paghating gabi, lalo na pag umuulan, naririnig ko pa rin siyang kumakain sa bubong. Nakakatindig balibo ang sinapit ni Simon. Isang paalala na minsan, ang mga kwentong akala natin ay kwento lang, ay mas totoo pa kaysa sa inaakala natin. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Simon, anong gagawin nyo? Tatakbo rin ba kayo? O susubukan nyong lumaban? I-comment ng inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong marinig ang mga teorya nyo. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pang makarinig ng mga karanasan tulad ng kay Simon, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, i-like at i-share ang video na to. Ako muli si Mr. John. Mag-ingat sa pagsara ng inyong mga bintana. Baka yung ingay sa bubong, hindi pusa. Magandang gabi. Maraming salamat.